So, ano nga ba yung mga habits na unti-unting hindi natin napapansin nakakasira ng ating mga sasakyan? So, cold start. Usually may ibang driver, no, na kapag nagko-cold start, inaandar agad or pinapatakbo agad yung sasakyan. So, best practice is hintayin muna natin, no, at least 30 seconds. At least 30 seconds, no, bago paandarin yung sasakyan, para malubricate muna yung mga engine, yung engine natin ng mga langis. Second, fuel. So, syempre pagka magpapagas tayo, always check, no, the recommended fuel for our engine. So, as much as possible, huwag bababa yung ikakarga natin na gas or fuel sa car natin, para maiwasan natin yung engine knock. Kapag ka nangyari yun, so dun nagsisimula yung mga katok-katok na tinatawag. Then, tip na rin, no, na make sure kapag magpapagas tayo, though sinabi natin, for example, with the pump attendant na 95 or 91 octane. So, I think it's best that we have to, I think it's our responsibility as well, no, to bantayan yung nilalagay na gasoline. Ng pump attendant. Kasi ayun, so working for 8, sometimes pag OT sila 10 to 12 hours. So there are times, no, na magkakamali din sila or baka malilito sila, especially sometimes, no, the naming ng mga gas natin here is somehow confusing. So yung iba, no, nalalagay diesel pala instead of gasoline. Yan lang. Then third, no, wag natin sana hayaan na close to empty yung tank natin, kasi nakakasira din siya ng fuel pump and fuel filter. Then speed bumps sa mga humps natin, lalo na dito sa Pilipinas, no, may iba't ibang klase ng humps dito. So yung iba mataas, yung iba parang manipis din, sobrang taas. So iba-iba talaga. So ang tip dito is, siguro kapag hindi natin kabisado yung kalsada, drive safe lang talaga, dahan-dahan lang sa driving. So wag bigla-bigla talagang magbe-brake, or kung hindi man tayo nakapag-brake, no, if yung sasakyan natin is medyo mababa yung ground clearance, sasayad talaga. And pwedeng mag-wear off agad, so mabilis yung wear and tear ng ating suspension. Tas syempre sa brakes naman, if magbe-brake tayo, syempre relax lang, no.
kapag kasi medyo mabigat yung paa natin sa brake, medyo mas mabilis syempre din yung wear and tear ng brakes natin, and then tires. Plus kapag kami mga sakay tayo, no, medyo harsh yung experience sa loob ng cabin. Then sa accelerator natin, so redlining or aggressive acceleration. So yung engine, it's somehow good, no? It's good for the engine actually, because yung engine natin are designed naman to work that way. But I guess not too much, especially for the econo cars. So for econo cars, no, I think kapag lagi nating nire-redline or sobrang aggressive natin mag-drive, I think doon kasi nag-i-start, no, nagkakaroon ng overheat sa engine natin. So need talaga ipahinga siya. Then reverse shifting. So habang umaandar tayo, no, let's say nag-rest yung kamay natin sa ating shifter, then especially, no, bigla natin siyang ni-reverse. So that's a big no-no, guys. Pwede masira agad, sumabog yung transmission natin. Then sa dashboard natin, no, syempre kapag lumabas yung check engine light, so wag natin siya ignore. Might as well go to our trusted na mechanic or sa kasa natin to get it checked immediately. Pag na-miss natin yon, so pwedeng may serious problem na pala. Then hindi natin siya magugulat tayo, no, once it happened na while we're driving, that serious problem na pala yung nangyayari sa ating sasakyan. Also overloading, wag sobra-sobra syempre yung load ng car natin. So with our user manual, no, usually it's indicated there na ano ba yung load na kaya ng ating sasakyan. Nakaka-stress kasi, no, sa components ng kotse kapag nag-overload tayo ng more than sa kaya niya. Then yun, usong-uso sa atin dito potholes or yung lubak. So as much as possible, iwasan natin siya kung pwede. Kapag medyo mabilis tayo sa nadaanan natin yung pothole, common issue na nangyayari is nasisira yung alignment natin and yung suspension. Then kapag nangyari yon, so minsan hindi pantay yung kain ng gulong, or kadalasan actually hindi pantay yung kain ng gulong.
suspension natin, mabilis yung wear and tear. Then kung malapit ka naman sa mga salted roads, no, or malapit ka nakatira sa dagat, mahalaga siguro na lagi nating undercar cleaning yung sasakyan, or rust prevention, usually done by undercoating. Simpleng tip lang, no? So sobrang effective naman. Small habits, big effect. Sa small habit is big effect lagi sa long term or longevity ng ating mga sasakyan. So guys, so follow for more car hacks or more na discussion